then this is the only Muntinlupa na nagkakaroon po ng ganitong pagbibigay ng Islamic education for police personnel. Actually, during the time na kami ay nagkaroon ng pagpupulong, the new appointed secretary ng TISDA, the same time, siya rin ang ina-appoint ng President Bongbong Marcos ng parang Committee on Peace and Order in Metro Manila. Secretary Teng Maundadato ay isa rin po ito sa mga plano niya na para magkaroon ng tawag dito, kaalaman, kumbaga ay ibababa sa ating mga komunidad, especially the barangay, nang sa ganon ay malaman ng ating mga nasa crowd. Katulad nga po itong pag-imbita po namin sa inyo na para magkaroon din kayo ng tawag dito, kaalaman ng Islamic education para magamit po din natin dahil yung iba naman po ay legit sa inyong kaalaman na meron tayong tinatawag na PD 1083 na during the time of President Senior Marcos ay nalagdaan po yan nung hindi po ako nagkakamali 1974. So, alam ko po, na-meet nyo din yung mga ganyan dahil wala naman po police na hindi niya alam yung PD 1083. But ito nga po, maski na ako po, the other mga brothers dito ay nag-aaral din katulad ko nga po dahil because of ang kaalaman po ay hindi po mauubos. Sabihin nga nila, mauubos man yung kadagatan, yung tubig sa kadagatan at mauubos man yung kahoy sa gubat na gawin yung tubig parang egg at gawin yung kahoy na parang pencil ay hindi po matatapos yung knowledge nyo. Kaya ito po yung usually ginagawa natin na para sabi ko nga kanina na pagdagdag Islamic education for police personnel. Kung napapansin nyo po na ito din, nag-invite din po tayo the Paramount Sultan of Batangas na last 2 weeks ago, noong September 26 ba, kaya Sultan, na nilagdaan din yung resolution na mismo the governor na nilagdaan yung Muslim and non-Muslim friendship na every September of 26 ay sineselebrate yung the Sultanate of Batangas na parang nagkaroon po yung parang tinatawag natin na ang inyong lingkod ay in-establish po natin is to establish a strong camaraderie between Muslim and non-Muslim. Kaya nga po nalit po ako because of ang ating mahal na mayor ay gusto niya po mangyari sa ating tanggapan ang Muntinlupa City Muslim Affairs Office ay ma-empower, no? So pinayagan po ako mag-hire ng mga ating mga brothers and sisters para matulungan po ako. So because of the Muntinlupa City is the first local government unit to establish Muslim Affairs Office. Although po naririnig po niyo sa akin madalas na mayroon po tayo sa Quezon City, Valenzuela, and Manila. But the function is consultative council. Hindi po katulad po yung dito, like kahapon po, yesterday, ay pumunta po dito the Undersecretary of Tourism, Undersecretary Mayra Abubakar, ay bago po nakausap si Mayor ay na-coordinate po sa akin. So ibig sabihin po, nire-recognize ang ating tanggapan. Kaya po, in-explain ko po sa inyo yan dahil nga po pala, dahil alam ko po yung iba sa atin, mga sir and ma'am, ay hindi pa kayo aware sa itong pagtatag ng Muntinlupa City Muslim Affairs Office. Nakaisang dekada na po, I mean, 10 years ko po inawakan itong
tanggapan. But yun nga po, na talagang kahit anong gawin natin dahil because of lack for ano kami, sa kukunti lang po yung staff ko. But now, ay talagang empower natin sa tulong nyo at sa ating tanggapan ay kami po ay makakatulong sa inyo para palakasin po natin yung kapayapaan na alam niyo po kanina, meron din kami peace and order dahil because of I am also member of Peace and Order City Council of Muntinlupa. Is 100% po yung ano natin, Peace and Order City Council. Yun po ang rate ng Muntinlupa. So, pinapalakpakan po yan dahil kasama po kayo doon. So, with that, hindi ko napabayin, kagaya nung sinasabi ko kanina, na ako din po ay nanunuklas or gusto ko rin madagdagan ng aking kaalaman because of kaya nga po nag-invite tayo ng guest of honor speaker natin ay yung natapos po ang ating Islamic Islamic studies like Sharia law. Kaya mamaya po pwede rin po tayo magtanong. So again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon.